Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Order, right. Sabi mo hindi mo man lang alam kung paano ka pinanganak. Ang unang taong nakilala mo ay siya, at ipinadala ka niya sa libingan. Tanong ko sa'yo, hindi mo nga alam kung para saan ang puntod di ba? Nang sumugod si Aaron sa bangkay, agad niyang sinabi kay Ginseng Baby. Sa likod niya, sinundan din ni Chin Shuang at Ning Yuang, ako, sa init ng ulo mo, sino ang mapipilit mong gawin ang hindi mo gusto, gawin. Bagamat sabik ka sa dugo ng Diyos, kahit na gusto mong sipsipin ang aking dugo, ngunit kapag hindi mo talaga makuha, hindi mo ipinapakita ang hitsura ng kabaliwan mahalaga, ngunit hindi ito ang iyong pangunahing layunin, hindi ba nakakagulat na hindi mo gusto ang pinakamahalagang bagay sa isang libingan ng Diyos, ngunit pumunta dito mula sa lupain ng mga demonyo na libu-libong milya ang layo. Say why, kasi body instinct mo yan di ba? Bagamat napakahaba ng mga salita ni Aaron, ang bawat pangungusap ay labis na nadudurog sa puso ni Ren Shanhua. Labis siyang naguguluhan, paano mo nalaman? Oo, kahit ngayon, hindi niya alam kung bakit siya napunta sa Shenzhong. Ngunit mayroong isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagtutulak sa akin sa lugar na ito, ngunit paano malalaman ni Aaron ang hindi niya alam, dahil hinala ko na hindi ka ipinanganak, ngunit nilinang si Han Sanchen, isang mabuting tao, artificial na paglilinang sa madaling salita, hindi lang si Ren Shanhua ang labis na nagulat, kundi pati si Chin Shuang at ang iba pa ay nasa parehong lugar, ang taong iyon ay nag-aalaga sa iyo, kaya natural, sa iyong subconscious na isip, siya ay magiging default na iyon, siya ang iyong Panginoon, kahit na hindi mo ito inamin, hindi niya ito sinasabi, at kahit na sinasabi sa iyo na ikaw ay ipinanganak na may talento, may ilang mga banayad na bagay na maaaring magpakita nito, iyon ay, tapat mong gagawin ang mga gawain na ay halatang walang kabuluhan sa iyo, ito ay tulad ng sinabi ng libingan ng Diyos Aaron sa isang positibong kulay, leader ng alyansa, sinasadya bang nilinang ang Ren Shanhua. Ito ba ay medyo nakakabaliw? Sumimangot si Ning Yu at sinabing, bagamat baliw, ngunit ito lamang ang makapagpaliwanag, sinabi ng komunidad ng kahoy na bato ng ginseng na si Aaron na, napakalaki ng kapangyarihan ng sanggol ng ginseng, kung ito ay puro artificial na pagtatanim, kung gayon, hindi ba't ang taong nagtatanim ay makapangyarihan sa mga limitasyon? Nagulat si Chin Shuang. Tumanggo si Han Sanchen, sa makatuwid, maaaring nahulog tayo sa hindi pagkakaunawaan kapag hinahanap natin ang karakter na ito. Hindi pagkakaunawaan. Hindi masama. Ang tinatawag na isang tao, manok at aso ay maaaring umakyat sa langit. Hindi banggitin ang isang nangungunang eksperto na maingat na nilinang ang mga bagay. Sa makatuwid, kung mahusay ang hula ni Aaron, ang taong ito ay maaaring hindi man lamang master sa 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit maaaring daan-daang libo o kahit milyon-milyong taon, mayroon bang posibilidad na, sa katunayan, ang bato ng Diyos ng apoy ay isang bagay, na sadyang nakaimbed sa katawan ng Renshen Baby, at ang layunin ay gusto kanyang akitin sa bone-burning city. Sumimangot ang buwan. Tumanggaw si Aaron, hindi ko isinasantabi ang posibilidad na ito. Gayunpaman, mayroong isang napakatalino na detalye sa loob nito, ngunit ito ay lubhang detalyado at nakakatakot. Paano nalaman ng lalaking iyon na pupunta siya sa libingan? Paano siya nakakasigurado na makakarating talaga siya sa puntod ng Diyos? Kahit na alam niya ng maaga na pupunta siya sa tuktok ng bundok ng Kishan, alam na mahuhulog siya sa walang katapusang bangin. Higit sa lahat, pumunta man siya o hindi,
dumating man siya o hindi, hindi iyon mahalaga. May karapatan siyang mag-ayos ng maaga. Paano naman ang 5 elementong God? Stone, paano ito maipapaliwanag? Matapos mahulog ang Aaron sa walang katapusang kalaliman, ginamit niya ang Tianyan Talisman para hindi sinasadyang pumasok sa 8 Wasteland Heavenly Script, at sinira ang trial practice sa 8 Wasteland Heavenly Script. Paano niya nahulaan iyon? Paano niya malalaman na mahuhulog siya? Paano mo malalaman na makakalabas ka dito ng ligtas? At paano mo malalaman na sa pamamagitan ng 5 Elements Array at Linglong Training, ang 8 Wasteland Book ng Langit ay magbibigay sa iyo ng 5 elementong bato? Nakalabas na ba siya sa 8 ligaw na libro? Ngunit ang aklat ng 8 ligaw na araw ay nagsabi na ang huling taong pumasok at lumabas ng buong 1.7 bilyong taon upang makita ito, at pagkatapos ay tumagal ng 67 bilyong taon upang umalis doon. Kinailangan ng hindi bababa sa 8 bilyong taon para gawin ng lalaking iyon ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat iyon ang panahon sa aklat ng 8 immortal, kahit na ito ay na-convert sa mundo ng 8, halos 8 bilyong taon ay katumbas ng daan-daang libong taon sa labas. Siya, yung lalaking yun. Hindi isinasantabi ng Aaron ang posibilidad na ito, dahil ang haka-haka ni Aaron sa mga master ng karakter ng Yuan ay nasa panahong ito, ganap na naghalikan ang dalawa. Maaaring hindi ito kasing simple ng pagkakataon. Sa oras na ito, naisip ni Aaron ang isang tao, anong float siya ba? Sa simula ng kanyang Tianyan Fu bagay, Aaron ay napakahinala sa kakaibang matandang ito. Ngayon, iniisip na naman siya ni Aaron. Siya lamang ang nasisiyahan sa posibilidad na kontrolin kung papasok man siya o hindi sa walang katapusang bangin. Siya lang ang nagbigay sa kanyang sarili ng makalangit na anting-anting na kayang basagin ang walang katapusang bangin. Ito ay lubhang kakaiba sa simula, ngunit ngayon kapag naaalala ko ito ng mabuti, ito ay kamangha-manghang na maaari ko itong pagsamasamahin. Itong matandang ito, masyado ba siyang nag-iisip? O malinaw na isa siya sa mga mahalagang link? Gayunpaman, upang ganap na malutas ang misteryong ito, ang Aaron ay walang ibang pagpipilian. Plano niyang pumunta sa Bone Burning City. Sa ngayon, parang ito lang ang pagpipilian, dahil napakaraming tao ang gustong pumunta ako sa Bone Burning City. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, tila dapat nating isulong ang ating plano na pumunta sa Bone Burning City sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi malinaw kung kaaway o kaibigan ang kabilang partido, at napakarami. Gusto ng mga tao na pumunta tayo sa Bone Burning City. Natatakot ako na maraming kahirapan sa paglalakbay na ito, mas dapat tayong maging matatag, sabi ko rin. Tumanggaw si Han 3,000, kaya naman bumalik ako sa Xianling Island. Gabi na, magpahinga na tayo. Matapos paalisan ang lahat, hindi na bumalik si Aaron sa silid upang magpahinga, ngunit sa oras na ito, pumasok siya sa silid ng pagsasanay. Sa silid ng pagsasanay, nagsasanay pa rin sina Liu Fang, Dao 12, Mo Yang, at Baek Xiaosheng. Si Ziking, na dumating sa hapon, at ang 6 na halimaw sa hilaga ng Liuxia River ay nasa steady state din. Nang pumasok si Aaron hawak-hawak si Han Nayen, isang grupo ng mga tao ang sama-samang nagmulat ng kanilang mga mata, 3,000, leader ng alyansa. Tumanggaw si Aaron, ngunit pinakawalan ng kanyang hininga ang buong madla, at pagkatapos ay tumawa siya ng may kasiyahan, mukhang napakabilis ng iyong pag-unlad. Ito ay salamat sa elixir ng pinuno ng alyansa. Kung wala ang mga kayamanang ito, paano tayo napakabilis ng pag-unlad? Kung hindi kami gumawa ng anumang mabilis na pag-unlad, ikinalulungkot namin ang iyong mga bagay. Big Pancake Day at ilang mga kapatid na lalaki masayang sinabi, kahit na ang panloob na kaguluhan ng paglilinang sa loob ng mahabang panahon, ay hindi pa rin matahimik, kahit kaunti. Ito ay pasasalamat lamang ng Jiang Ho, kasabay ng pagsamba sa reputasyon ng Aaron, kaya sumali sila sa Mystery Man Alliance, pero saan nila ito aasahan halatang nakahanap sila ng matibay na hita na hindi nila pinangarap na isipin sa buhay nila dan tama, isipin ang tungkol sa mga mamahaling tao na si Mo Yang ay ngumiti at hindi nagsasalita ang kanilang mabubuting kapatid, na matagal ng determinado, ay natural na hindi nangangailangan ng mga magalang na salita ng Aaron, matagal ng karaniwan ang pag-uugali. Gayunpaman, nang masayang-masaya ang lahat, napansin ni Han Sanchen na si Ziking, ang pinakaloob na bahagi ng silid, ay nanlulumo, sa tabi ni Liu siya ay mahigpit, hawak ang kanyang kamay, nang tumingin ang mga mata ni Aaron,
Mahinang sinabi ni Aaron, anong problema ni Leo siya sa lilang pakiramdam sa tabi niya, ngunit hindi niya ito sinabi. Sa oras na ito, Aaron hakbang ang nakalipas ni Han, at pagkatapos, dahan-daang itinaas ng hininga ang kamay ni Zeking sa hangin, at pagkatapos ay isa pang enerhiya ng direkta sa kanyang jade arm, maya-maya ay sumunod ang isang grupo ng mga tao, gayunpaman, nang ibuhos ni Aaron ng enerhiya sa kanyang katawan saglit, hindi niya naiwasang sumimangot. Paano? Paano ito mangyayari? Nainom mo na ba lahat ng pills? Nakakunot ang noo ni Aaron at nagtanong. Purple feeling red face, low head, nodded. Sa katunayan, hindi lang umiinom si Xiaoqi ng pill, kundi kumain din ng pinakamarami sa amin. Sabi ni Liu Xia, ibinigay sa akin ng kapatid ko ang lahat ng gamot niya, ngunit. Sinabi iyon ni Zeking, halatang malungkot ang buong tao. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, bagaman ang mga table task ng lahat ay puno, ang mga ito ay pantay na hinati sa dami. Gayunpaman, upang mag-alala tungkol sa pisikal na kondisyon ni Zeking, si Liu Xia, ang ika-6 na kapatid na babae, ay nagbigay kay Zeking ng lahat ng kanyang mga table task, paumanhin, pinuno ng alyansa. Alam kong hindi ako sumusunod sa mga patakaran kapag gumagawa ako ng pribadong paghahabol. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Ibinaba ni Liu Xia ang kanyang ulo, ang pagbabahagi ng mga bagay ng pantay-pantay sa bawat isa sa inyo ay ang pag-asa na ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng matatag na promosyon, upang magkaroon kayo ng kakayahang mas maprotektahan ang sarili sa mga oras ng panganib, mahinang sabi ni Aaron. Ngunit ang dami ay naayos na kung paano gamitin ito ay iyong sariling problema. Matapos ipakita na hindi siya mapaparusahan sa pamamahagi ng mga pildores ng walang pahintulot, matiyagang tumingin si Aaron kay Liu Xia, ang lungsod ng nasusunog na mga buto ay lubhang mapanganib, ngunit ngayon ay nawalan ka ng pagkakataong ma-promote. Nagsisisi ka ba? Ang 7 halimaw sa Jiangbei ay palaging 6 na garantiya at 1, ngunit ngayon sila ay 4 na garantiya at 2 garantiya na lang. Ang malaking bagay ay kamatayan. Ano ang iyong kinatatakutan? Ilang kakaibang tao sa hilaga ng ilog na pinamumunuan ng malaking cake na langit ay agad na sinabi ng matatag, sa katunayan, maaaring hindi ito gumana para sa 7 nakababatang kapatid na babae. Napag-usapan na ito ng aming 7 magkakapatid. Kung hindi ito gagana, ang 4 na magkakapatid ay hindi magsisikap na protektahan kami. Bulong ni Liu Xia. Tumango si Aaron at napangiti ng hindi inaasahan, hindi ko sinasadyang sisihin ka, Moyang. Oo, pumunta sa alchemy room at kumuha ng mga pildores para kay Liu Xia, bulong ni Aaron. Tumango si Moyang at mabilis na lumabas, alyansa leader na ito. Si Liu Xia ay agad na tumingin kay Aaron na may pagtataka. Sa katunayan, lihim niyang hinati ang mga table tasks. Bagamat ang 7 halimaw ang gumawa ng pinakamasamang plano, ito ay para sa kanya. Para sa ang paliwanag ni Aaron dito, hindi nila inaasahan na patatawarin sila ni Aaron at all, but also. Tama ka, kapag tayo ay magkasama, dapat tayong maging lubad, anuman ang ikaw at ako. Kaya sa tingin ko ay walang problema sa iyong diskarte. Si Aaron ay malumanay na ngumiti, pagkatapos, ang katawan ay bahagyang umupo sa purple feeling side, ngunit. Si Aaron ay sumimangot at tumingin kay Zeking. Mahirap sabihin, sa mga kamay ng enerhiya muli, direktang tinapik sa kanyang balikat, sa pagkakataong ito, Aaron ang lahat ng totoong chi ng direkta sa kahabaan ng lilang pakiramdam ng buong meridian ng katawan, maingat na naglakad muli. Hindi, pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilinang, at sa maraming mahimalang pagpapala ng elixir, pabayaan lilang pakiramdam, kahit ordinaryong tao ay dapat na hindi bababa sa kastilang pundasyon. Ito ay tulad ng 1 toneladang pagkain, kahit na hindi ka tumaba, maaari mong kainin ito sa iyong tiyan, at maaari kang tumaba sa maikling panahon. Ngunit si Zeking ang tanging exception. Walang enerhiya sa katawan, kahit na walang bakas ng daloy ng enerhiya. Kung hindi ito nakikita ng sarili niyang mga mata, kahit na may magsabi kay Han Sanchen na si Zeking ay hindi kumakain ng mga table tasks o nagsasanay, maniniwala si Han Sanchen. Kung ang isang ibon ay dumaan, dapat itong mag-iwan ng isang buhok, ngunit ito, maaaring sa Aaron walang kapantay na pagdududa. Siya biglang sumimangot, sa lilang pakiramdam lahat ng mga meridian, biglang may isang napakatago maliit na puting grupo biglang tumalon mula sa mga meridian. Naisip ni Aaron na ipagpatuloy ang pag-trace,
Ngunit sa oras na ito, ang totoong chi na itinanim sa kanyang katawan ay naubos na. Ano ba yan? Huwag mo nang isipin pa. Nagsikap si Aaron sa kanyang kamay, at ang mas malakas na puwersa ng magulong puwersa ay direktang pinalabas dito, at pagkatapos ay galit na kumalat sa buong meridian ni Ziking. Gaano man kabilis ang pagkonsumo ng enerhiya, ang pagsasanay ni Han sa pagkalat sa lahat ng mga meridian ay ginagawang harangan din ng Aaron ang mga puting bagay sa isang dead end. Ito ay isang puting bola. Napapaligiran ito ng malakas na puting hangin. Sa loob, parang may tinatago. Bahagyang inayos ni Aaron ang chi ng kaguluhan, kumuha ng bakas at dahan-daang lumipat sa puting bola. Sinusubukang alamin kung ano ang puting bola sa harap niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.